Hello friends! For today's video, hindi tayo magluluto pero welcome pa rin sa Isel's Kitchen. So today, pupunta tayo ng Macau at tayo ay magbabas lang. So, ang madaling way ay pupunta tayo ng Sunny Bay at doon tayo sasakay ng bus na papunta naman ng Terminal 2 ng airport. So, yung sakyan nyo lang is Red Line. Punta kayo ng Liking, doon kayo mag-i-interchange going to Sunny Bay at ayan yung mga view na makita nyo. So, from Liking Station is 2 stop lang. Makakarating na kayo ng Sunny Bay. And then, by the way, yung Sunny Bay Station, nandun din yung tren na papunta ng Disneyland. So, pag nakarating kayo doon, mafe-feel nyo na yung mga kanta ng mga Disney princess. So, alam niyo na papunta kayo ng Disneyland. And then, by the way, ayan yung mga view na makikita natin doon. Kasi ito ay malapit na rin sa airport. Kaya puro dagat din yung makikita nyo. Tsaka yung mga bridge na yan. And then, by the way, dati pala yung papunta sa Macau is ferry lang. Pero ngayon talagang mabilis na lang kasi by bus. And then, ang bus is mura lang, like $65 ang bus. And then, like siguro makakagastos lang kayo ng around 100 something from Central, then going to bus station. So, ganun lang siya kakonte compare naman sa pag nag-ferry kayo, like abot kayo ng 400 Hong Kong dollars. Pero balikan na rin naman yun. So, by the way, ganyan pa rin yung makikita natin at alam nyo nang malapit na tayo sa station kasi syempre wala na kayong makikitang view sa labas at madilim na lang. So, pag ganyan. And then, dito naman din pala sa Hong Kong, hindi rin naman kayo mahihirapan kasi nagsasalita rin naman kung anong station na kayo. So, napakadali lang ng biyahe dito sa Hong Kong. So, ayan. And then, by the way, sa time nga pala na to ay hindi ganun karami yung pumupunta sa Macau. So, na-realize ko mahirap pala pag hindi mo rin kabisado yung pupuntahan mo. And then, unlike kasi before, nung pumunta kami nung Macau, is like mga may occasion, Chinese New Year, napakarami talagang mga Pilipino na pumunta doon. So, madali lang. And by the way, this is my second time na pumunta ng Macau na magbabas ako. Kasi before is ferry yung sinasakyan talaga namin. And then, ang dami na rin talagang changes. So, ayan, ito yung Sunny Bay Station. Paglabas mo dyan, makikita mo rin kaagad yung bus na sasakyan nyo going to airport. By the way, pwede rin naman kayo mag-direct going to Tung Chung kasi may bus din naman dun sa Tung Chung. Pero, I find na mas madali yata dito nasa Sunny Bay. And then almost same lang din naman yung travel time. So ayan yung sinasabi ko sa inyo na mafe-feel nyo na yung Disney. So exit A lang tayo, lalakad lang kayo dyan. And then yung mga yan is may sakayin din kasi dyan na papuntang Tung Chung. So ayan yung station. Madali lang talaga siya hanapin kasi pagbaba nyo dyan, exit lang kayo ng MTR. And then much better pala na maglagay na kayo ng octopus nyo. Kung walang octopus, is maglagay kayo ng inyong pera sa Alipay. So, ayan yung pwede mga gamitin dito. So, much better na meron kayong coins. Pagpupunta rin kayo sa Macau kasi kailangan ng mayroong coins kasi hindi naman talaga nagsusukli yung mga bus. And then, meron dyang toilet pag kayo ay naiihi. So, compare nung umalis kami, nung around, 6:10 lang yung pamasahe. Compare nung pumunta kami dati is talagang grabe, punong-puno talaga yan. Pero hindi ka nga mahihirapan. So, ayan, B5 yung inyong sasakyan. So, ayan naman yung view, dagat-dagat pa rin. At yan ay papunta na ng airport. By the way, dati kasi yung airport na yan, Terminal 2, dyan yung pag yung sasakyan nyo sa Terminal 2 talaga binababa. Pero ngayon, lahat ng airlines ay sa Terminal 1 na dahil yung Terminal 2 ay ginamit na nga nila
na terminal going to Macau. So, ang weather ngayon ay maganda. So, ayan, makita nyo. And then, kita nyo rin yung Disneyland dito kasi dito rin yan eh. So, pag naka-private car kayo, dyan kayo dadaan papuntang Disneyland. So, di ba ang lapit lang ng Disneyland. Tsaka yung sa Sunny Bay. So, ayan. So, dito na nga pala tayo bababa at ayan na yung Terminal 2. So, marami din talaga pumupunta ng Macau. Yung mga luggage pa mag-stay. So, marami dito yung pumupunta na nagtutour. Especially mga Chinese. Ayan. Shohai bang pala ako dyan. Yan. Actually, na parang nanibago pa ako dito kasi parang nakalimutan ko na saan pa kayo bumili ng ticket. By the way, sa loob pala yung bilihan ng ticket. Papasok na muna kayo ng immigration and then maglalakad doon kayo bibili ng ticket. So, gagamit kayo ng Octopus card or Alipay pwede rin. So, ayan yung ticket. Lumabas na siya at kukunin nyo at lalabas na kayo dyan, nasasakay kayo ng bus. By the way, nakadaan na tayo ng immigration dyan. Hindi rin tayo pwede, hindi kasi tayo pwede mag-video sa immigration. So, ayan, yung mga bus, nag-aantay. So, ang haba ng pila pero mabilis lang dahil sa sobrang dami ng bus. At ito nga yung amazing dito guys, no. So, sa pagkatanda ko, before ako umuwi ng Pilipinas noon, ginagawa pa lang yung bridge na to going to Macau. But now, talagang napakagaling talaga nila kasi yung dadaanan nyo talaga, puro dagat talaga. So, ang saya lang. So, ayan, simula dito hanggang dyan na makarating na kayo ng Macau, halos ganyan talaga makikita nyo. Pero yun nga yung kagandahan doon, makarelax kayo. Ang one thing lang dito sa pagta-travel na ng bus is talagang marami kayong lipat-lipat. So, kung marami kayong dala is mahirap siya. So, look at the bridge, right? So, ganyan siya kaganda. Ganyan siya kahaba. So, imagine na lang kung anong ginawa nila dahil dagat talaga yan. Kung gaano katibay yung ginawa nila yan. So, approximately nag-time ako, ang travel time is around 30 to 35 minutes from dun sa airport going to Macau. Kasi mabilis lang naman siya, tsaka wala rin namang traffic, tuloy-tuloy lang din naman. Ang mahirap lang talaga na portion dito is yung pag-travel. So, like before kasi, pupunta ka lang ng Shuntak, sasakay ka ng ferry, pagbaba mo after 45 minutes, ay nasa Macau ka na, and then pagbaba mo sa Macau, nandun na yung lahat ng mga bus going to different hotels kung saan nyo gustong pumunta, mga casinos, and then by the way, libre lang kasi yung mga bus na yun. So, ang laki talaga ng pinagkaiba ngayon kasi ayan, mura yung bus, pero pagbaba mo ng terminal, wala namang libreng mga sakayan doon. So, lahat may bayad. So, like kung pupunta ka ng San Malo is like $6 yung pera, and then by the way, tumatanggap sila ng Hong Kong dollars na coins, pero kaya mas better pag pumunta kayo doon, meron kayong coins kasi nung pumunta ako doon, may mga tao na wala silang coins, so huhulog sila ng 20, and then akala nila matatanggap yung Alipay, hindi po matatanggap yung Alipay, tinatanggap lang po doon yung MPay. So ayan, nandito na tayo sa Macau. Merong checkpoint dyan na makapasok yung mga private car na may mga license at yung mga bus. So, diba, very easy, walang traffic, pero yung Macau po kasi napakaliit ng mga daanan nila. So, mostly dito sa Macau, especially pag rush hour or mga may occasion, nagkukos din talaga ng traffic. Kaya pag gusto nyo mag-visit ng Macau, it's better na magstay kayo dito ng 1 to 2 days. Kasi sa 1 day pa lang is pupuntahan nyo yung San Malo and then yung mga hotels kasi may mga free rides, mas madali sa inyo kung gusto nyo lang naman na picture. So, ang Macau pala ay parang nahati rin siya sa dalawa, yung tinatawag nila na San Malo tsaka yung Taipa. So, bawat mga lugar-lugar na rin yan. So, maliit lang talaga yung Macau. Marami mga Pilipino dito. Marami talaga nag-work na Pilipino dito. So, isa yung mga Macau na kung gusto mo na hindi ka DH or hindi ka sa bahay nag-work. So, sa Macau, may mga offer sila sa mga hotel, pero tiyagaan lang din talaga yung paghahanap ng work dito. So, ayan, dumating na nga tayo sa
immigration ng Macau. So pagdating dyan ng immigration ng Macau is ito pa yung isang hindi ganun kaganda pag nagbus ka kasi as in talagang ang layo talaga ng lalakarin. So kung may mga oldies na kasama, it's better na lang siguro na mag-take kayo ng ferry, or kung gusto niyo talaga ma-experience yung by bus, magdala kayo ng something na mga wheelchair. Pero marami talaga yan, marami talagang mga group, marami mga matatanda rin na pumupunta rin talaga sila sa Macau using bus. So galing yan sila sa mainland China rin. So ayan yung mga dadaanan, yung escalator pababa papunta ng immigration. Palabas na pala to ng nakalagpas na pala ng immigration. By the way, hindi kasi pwede mag-video dun sa immigration. So paglabas nyo, ayan yung makikita nyo, may mga bus number dyan. So kung pupunta kayo sa Simbahang Putol, and then I suggest, it's better na pumunta kayo ng Simbahan ng Putol ng earlier kung gusto nyo mag-tour dito, kasi hindi pa ganun karami at tao ang sa umaga. So sasakyan nyo ay 101X. So ayan, meron yan, ihulog nyo dyan, and then merong mga nagtatap. So yung mga nandyan na nagtatap, gumagamit talaga sila ng MPay na rin dito. Hindi ko sure kasi hindi tinatanggap yung Alipay, pero meron dyan nakalagay na Alipay na scan. So and then syempre kung wala kayong data dito sa Macau, hindi nyo rin magagamit yung Alipay. So talagang suggest na mas better na meron kayong coin. So ayun yung sinasabi ko sa inyo, dalawa kasi yung papunta. And then by the way, ang language na ginamit dito sa Macau is Portuguese. So kung makakarinig ko lang, ganun, Portuguese yung salitahan nila. Para, mahilig sa para yan. So ayan yung Macau. Ang laki talaga ng pinagbago niya rin, kasi by the way, marami na rin mga talagang marami na rin na mga nilagay na mga bagong buildings like Londoners. So dito sa video na to, hindi kami pumunta ng Londoners. So doon lang talaga kami sa San Malo. But sa iba kong last what do you call that? Last Chinese New Year, doon pumunta kami ng Londoners. And then dati ang pinaka-latest lang na naabutan ko before ako umuwi is yung Galaxy lang. But ngayon napakarami na, may Parisian, Londoners, and then I think more to come pa, kasi ang dami pa nila talagang ginagawang construction. So kung makikita nyo, para lang din kayong nasa Pilipinas or Thailand or whatever, kasi tingnan nyo yung traffic, yung mga kalsada, napakaliit. So imagine niyo na lang pag during rush hour, kasi ang dami mga turista talaga pumupunta dito sa not Hong Kong, Macau. So especially pag may mga occasion, Chinese New Year, whatever. So yan din yung kanilang mga park. So ang biyahe pala dito ng bus, 101 going to San Malo, is like umabot din yata ng 20 to 25 minutes. So marami kasi siyang stop, and then mga traffic light, pero syempre maliliit din yung mga kalsada. So as of now, makita nyo, hindi pa talaga ganun ka-traffic dahil maaga pa talaga yan. Pero pag yung pag yung late na, like ganyan, nagta-traffic na rin, diba? So and by the way, ang history niya ng 100 na yan, merong atche na nabigay sa akin ng 100. So ayan siya, yung nakakulay red sa bus. So yun nga. So andito na tayo sa San Malo, and then I decide na dito ako dumaan, hindi dun sa, may tinatawag kasi sila dun makasalanang makasalanang puno. So dun yun sa kabilang banda. So I decide na dito dumaan, and then I realize na mali pala. I mean, hindi siya mali, kundi na iba pala yung daan ko dapat. Lumiko na pala ako dun talaga sa kabila. Pero by the way, ang ganda rin ng view dito. Pag nakita nyo kasi yung Macau, para siyang Taiwan, na yung ganyan, yung view niya. So marami rin kayo makita dyan. So yung egg tart nila dito is masarap. So ganitong time kayo pupunta is makakaluwang-luwang pa kayo. And then ito, diniretso ko to. So hindi pala dapat, sa kabila na pala ako, and then naligaw na nga ang inyong lola. Kaya ayan, buti marami kasing Pilipino dito, and then meron akong napagtanungan na Pilipino kung saan ba yung pupunta sa Simbahang Putol, kasi dun talaga yung sadya ko.
And then, tinuro niya sa akin. So, kung dito pala yung daan, mayroong maliit na parang hagdan yan. Yan ang aming inakyat ng nagturo sa akin. Nandito na pala ako sa likod. And then, medyo nalagpasan ko na yung simbahang putol at pabalik na kami. So, ayan. Actually, maliit lang din naman yung Macau. Kayang-kaya lang din ikot-ikutin. So, umikot-ikot na, diba? O, ikot-ikot. Ikot-ikot na rin yung camera ko. O, ayan na siya. O, at nakita na kami. At siya talaga ang sadya ko dito sa Macau. At ayan na, ang karami-raming mga tao. At dito ay mabubusog kayo dahil free taste. Maraming free taste. And then, yan, free taste lang yung mga yan. Siyempre, bibili din kayo. Minsan, nagagalit sila. Minsan, hindi. May pork and beef yan. So, yun. Mga free. Minsan, mainit-init pa yan. At ayan na nga yung famous na simbahang putol. At ayan yung famous yan ngayon dito. Yung ice cream na yung matcha ice cream. O, diba, mayroon pang pa-video ang mga lola. Kaya, yan. Hindi nyo lang alam yung paano namin sinet up yung camera, pinagtagpi-tagpi mga bag. At ito pala, first time kong pumasok din sa museum na to. Dati, nagstay ako dito sa Macau, mga 2 months din siguro, hindi ko napupuntahan yung mga yan. But since nandito na rin tayo at magpo-focus na naman tayo dito sa simbahang putol, pinasok na rin tayo dyan. At syempre, ang loob niyan ay history lang din naman ng simbahan ng Catholic. So, ayan, sabi dyan, walang picture, pero pwede mag-video, o diba? Hindi naman yata nila pinagbabawal kasi may napipicture-picture pa sa wala lang yata ang flash. O, ayan, syempre lalabas na tayo dahil tapos na tayo at pupunta na tayo sa exciting na part. At dahil dito sa Macau ay marami ka rin mga mabibilhan ng mga gamit. So, nag-decide na rin kaming mamili-mili dito. O, diba? So, ayan na ang inyong lola na bili ng kanyang sapatos dahil ang kanyang sapatos ay sira na. At dahil yan talaga yung favorite niya, yung may heels na ganyan. O, diba? Ang sarap daw sa paa at nagterno pa sa kanyang coat. O, diba? O, umikot-ikot na naman. At syempre, bumili kami ng ice cream. Gusto rin naman namin matikman yung mga bagay na ganyan. So, matcha, it costs $48. At dahil yung lola nyo is nag-download pala ng MPay. So, meron siyang pambayad na MPay. O, diba, ang yaman niya lang. O, $86. Dalawang ice cream at tag-isa kami. At ayan sila, mga gumagawa. O, diba? Ang babait ng mga yan. Pero ang haba ng pila nito kanina kasi dapat bibili na kami. Pero kami ay namili muna dahil napakahaba ng pila. At ayan na yung kanyang turn. At syempre, for the picture na. And then, medyo umaambo na nito at ayan, nag-decide na kaming pumunta dito. So, dapat dito yung daan natin kanina. So, ayan na siya. Bit-bit na namin yung aming mga gamit kasi syempre pabalik na kami ng Hong Kong. So, ayan na ang ating day tour sa Macau pero dun lang tayo sa San Malo. So, thank you for watching. Until next time. Bye!